Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay madalas po tayo nakakarinig ng bigla ang pagtaas at pagbaba ng presyo. Minsan, para po itong roller coaster ride na walang kasiguraduhan. Ngayon ay pag-usapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng crypto market, lalo na kung paano muling bumabangon si Bitcoin at ang mga altcoins matapos ang ilang buwan ng pabago-bagong presyo. Kaya ano nga ba ang nangyayari or ano nga ba ang mga nangyayari sa market? Kaya yan ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, sa ngayon ang kabuuang market capitalization ng cryptocurrency ay umaabot na po ito sa 2.75 trillion dollars. Pero kahit mataas ito, napansin ng maraming eksperto na bumagsak ang daily trading volume ng halos 37%. Nasa 47.6 billion dollars na lamang. Ibig sabihin nito ay tila mas tahimik ang trading nitong weekend kumpara sa mga nakaraang araw. Ayan, bukod dito ay bumaba rin ng bahagya ang market share ni Bitcoin sa 60.7%. Sa madaling salita ay hindi na lamang puro Bitcoin ang nagiging sentro ng atensyon ng mga investors. Mas marami nang tumitingin sa ibang cryptocurrencies. Samantala si Ethereum, ang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency, ay patuloy pa ring nahihirapan na makabawi o makabangon mula sa pagbaba ng presyo nito. Ngayon ay matapos po ang ilang linggo ng pababang trend, mukhang bumabalik na po sa stability itong si Bitcoin. Hindi na po ito gaanong bumabagsak at may mga sinyales na maaring huminto ang pagbaba ng presyo nito. Maraming traders ang umaasa na ito ay isang positibong indikasyon. Ngunit may isang mahalagang bagay na dapat pong bantayan natin. Ito po yung tinatawag na BTC CME, Basis Trade Strategy. Sa madaling salita ay isa po itong paraan ng pag-trade kay Bitcoin sa futures market. Ngunit nitong nakaraan, napansin na unti-unti nang bumababa ang kita mula sa strategy na ito. Nitong nakalipas po na Friday, bumaba ito sa 6.82%. Hindi naman ito isang malaking problema sa ngayon. Pero kung patuloy po itong babagsak, maaaring magkaroon ng bagong selling pressure na posibleng magpababa muli sa presyo ni Bitcoin. Bukod pa rito, sa mundo ng options trading ay tila bumabawi rin si Bitcoin. Nitong mga nakarang linggo ay bumaba po ang open positions sa Chicago Mercantile Exchange or CME sa 11.17 billion dollars. Pero ngayon, tumaas na ito muli sa 12.48 billion dollars. Ibig pong sabihin nito ay unti-unting bumabalik ang interes ng mga traders kay Bitcoin at maaring sinyalis ito ng isang market reversal. At ayan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto enthusiast, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Ayan, una sa lahat ay dapat po nating tandaan na bagamat may mga positibong indikasyon, hindi pa rin ganap na stable ang market. Ang pagtaas po ni Bitcoin at ang pagsubok ng mga altcoins na makarecover ay sinyalis na maaring magkaroon ng magandang oportunidad sa trading. Ngunit, kailangan pa rin ng maingat na pagsusuri or analysis bago po magdesisyon kung tayo nga ba ay bibili or magbebenta. Ang isa pang dapat po nating isaalang-alang or pag-isipan ay ang pagbaba po ng trading volume. Ibig pong sabihin nito ay maaring hindi ganon kaaktibo ang mga investors sa ngayon. Kaya dapat ay maging maingat po tayo sa anumang desisyon. Maganda rin kung subaybayan natin ang mga paparating na balita sa market na maaring magdala ng malaking pagbabago sa presyo ng mga cryptocurrencies. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Mukhang bumabawi po muli si Bitcoin habang ang altcoins naman ay unti-unting sumusubok na makabangon. Bagamat hindi pa ganap na matibay ang recovery ng market, meron pong ilang indikasyon na maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga darating na linggo. Ang pinakamagandang gawin po natin ngayon ay maging updated po sa mga kaganapan, pag-aralan ang market trends at lagi po tayong maging maingat sa ating pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.